Welcome sa Deep Dive. Isang experiment ko para magkaparang summary ng mga topic na gusto ko ng mas malalim na kaalaman. Ito ang Tagalog version. Mas maikli sa English version pero baka mas ma-appreciate ng iba. For this episode, we dive into Allan Kardec and Spiritism. The sources for this episode are The Gospel According to Spiritism by Allan Kardec, The Medium's Book, The Spirit's Book, What is Spiritism by Allan Kardec. Magandang araw sa iyo. Ngayon, sisirin natin itong medyo kakaibang mundo, no? Mula sa mga sinulat ni Allan Kardec, pag-uusapan natin yung The Gospel According to Spiritism, The Medium's Book, The Spirit's Book, at saka What is Spiritism. Ang gusto nating mangyari dito, himayan natin yung mga core ideas niya tungkol sa, alam mo na, mga espiritu, kabilang buhay, at saka yung moral na pag-unlad natin. Okay, simulan na natin. Oh, tama. At lalo nating titingnan kung paano ba niya ipinapaliwanag yung sino ba tong mga espiritu. Tapos yung idea ng reinkarnasyon, di ba? Bilang daan sa pag-unlad. At saka syempre, yung kahalagahan ng moralidad at yung pakikipag-ugnayan natin sa mundo ng mga espiritu. Malalim to. Sige nga, unahin natin sa pinaka-basic. Sino ba daw itong mga espiritu? Sila ba yung para mga multo lang na nakikita natin sa pelikula o iba? Hindi exactly ganon. Ayon mismo sa mga libro, sila yung mga kaluluwa ng mga taong namatay na. Pero ito yung mahalaga, hindi sila otomatikong nagiging perfecto o sobrang sama. Parang tao pa rin. May iba't ibang level. May mga hindi padalisay, may dala pang galit, inggit, mga ganon. Tapos meron ding matataas na espiritu na malapit na sa Diyos kumbaga. Yun yung mga nagpo-promote ng kabutihan. Okay. So parang spectrum pala sila, may iba't ibang antas. Teka, paano sila nag-e-exist? Or, alam mo yun, nakikipag-ugnayan sa atin kung wala na silang katawan? Di na nga pumapasok yung konsepto ng perispirit. Medyo technical to, pero isipin mo na lang siya parang isang katawang enerhiya. Semi-material daw. Ito yung nagkokonekta sa espiritu at sa physical body nung nabubuhay pa. At naiiwan to kahit patay na. Ito yung parang vehicle nila para makipag-ugnayan o kahit magpakita sa atin. Kaya pwede silang mag-anyong tao minsan. Kaya pala. At dahil dyan, may interaksyon daw palagi. Tama ba? Oo, palagi yan daw. Pwedeng tagulang, yung parang impluensya sa isip natin. Pwedeng mabuti, pwedeng hindi. O pwede ring direkta, na kadalasan nangyayari sa tulong ng mga tinatawag na medium. Okay. Interesting yung impluensya sa isip, no? Pero balik tayo doon sa pag-unlad. Kung hindi nga sila perpekto, paano sila aangat? Dito na siguro papasok yung reinkarnasyon. Ito yata yung pinakasikat na turo nila. Tumpak. Yan nga, reinkarnasyon. Yung paniniwala sa maraming buhay, sunod-sunod. Ito raw yung mekanismo para yung kaluluwang hindi pa perfect, magpatuloy na matuto at maging dalisay. Ang logic daw dyan ay yung hustisya ng Diyos. Kasi binibigyan daw tayo ng chance, paulit-ulit, para itama yung mga mali natin sa pamamaitan ng mga bagong pagsubok sa mga susunod na buhay. Parang nag-e-enroll sa specific na subject? Grabe pala, no? At kaya daw natin nakakalimutan yung mga past lives natin. Para daw magkaroon tayo ng tunay na free will ngayon. Hindi tayo maapektuhan ng mga baggage o kaya yabang mula sa nakaraan. Para fresh start, kumbaga. Okay, may point. So, yung pagdurusa, nag-iiba yung tingin dito, no? Hindi na lang siya parang malas or purusa? Oo, eksakto. Tinitingnan siya bilang natural na bunga ng mga ginawa natin dati sa buhay na to o sa mga nauna pa at higit sa lahat, isang pagkakataon para umunlad. Basta harapin daw ng may pagtanggap, may resignasyon. Kasi kung magrereklamo ka raw, sayang lang. Baka kailangan mo pang ulitin yung leksyon. Wow, okay. Kung may pag-unlad at pagsubok, ano naman yung basehan?
Yung moralidad, ano yung pinaka-core ng batas moral dito? Ang pinakapusod daw talaga ay yung charity o pagkakawanggawa. Pero hindi lang yung pagbibigay ng pera ha, mas malawak daw. Kasama yung kabutihang loob sa kapwa, pag-unawa sa kahinaan ng iba, pagpapatawad sa mga nagkasala sa'yo. Ito raw yung tunay na diwa nung mahalin ang isa't isa bilang magkakapatid. Malalim nga. At balik tayo dun sa interaction, specifically yung sa mga medium. Payo naman yon. Mukhang delikado din, no? Pwedeng maloko. Totoo. Itinuturing siyang isang natural na kakayahan lang, hindi supernatural gift na infallible. Pero oo, may mga panganib. Kailangan ng masusiyong pag-aral at pagkilatis talaga. Nabanggit yung panganib ng obsession. Ito yung panggugulo na ng mga mababang espiritu. O kaya simpleng panlilinlang lang, lalo na kung yung medium mismo may yabang o may ibang motibo. Kaya napaka-importante daw ng humility at critical na pag-iisip. Kilatisin yung mensahe, hindi lang basta maniwala. Paano mo raw malalaman kung anong klaseng espiritu yung kausap? May paraan ba? Sabi sa mga libro, tingnan daw yung lengguwahe, yung asal, yung uri ng payo na binibigay. Yung matataas na espiritu daw, laging marangal magsalita, logical, at nagtuturo ng kabutihan, ng moralidad. Yung mabababa naman, pwedeng, alam mo na, trivial, puro chismis, o may kontradiksyon, o kaya naguudyok sa hindi maganda. At may babala pa. Ingat daw sa mga gumagamit ng mga isikat na pangalan para lang paniwalaan sila. At huwag na huwag daw gagawing negosyo o pagkakakitaan ang mediumship. Okay, malinaw yon. So, kung ibuod natin lahat, itong mga sinulat ni Kardec, parang nagbibigay sila ng isang framework. Isang paraan para intindihin yung buhay natin na hindi lang pala hanggang dito sa lupa. Binibigyan diyan yung tuloy-tuloy na paglalakbay natin para umunlad sa maraming buhay, yung responsibilidad natin sa moralidad, at yung koneksyon natin, conscious man o hindi, sa mundo ng mga espiritu. Oo. At para sa iyo na nakikinig ngayon, heto ang isang tanong na pwedeng pag-isipan. Paano kaya mababago ng mga konseptong ito yung pagtingin mo sa sarili mong mga hamon? Halimbawa, yung reinkarnasyon ba bilang paliwanag sa pagdurusa o yung ideya na may impluwensya ang mga espiritu sa isip natin, may epekto ba yan sa kung paano ka magdedesisyon sa araw-araw? At bilang huling food for thought para sa iyo, kung sakaling totoo itong balangkas na ito, na tuloy ang ating pagkatao at ang pag-unlad natin ay resulta ng mga pinili nating pagsubok at pagsisikap sa maraming buhay, ano kayang isang maliit na pagbabago sa pananaw mo o sa kilos mo ngayon mismo ang sa tingin mo ay pwedeng magkaroon ng pinakamalaking positibong epekto sa iyong sariling pangmatagalang espiritual na paglalakbay? Yan ang iwan naming tanong sa iyo.